Ako po si Corporal Marila Takin. Ikukwento ko yung about sa pamilya namin kung ano ang mga nangyari. Una, halos lahat kami magkapamilya doon nakapasok doon sa loob. So, ang papa at mama ko, yun ang pinakaunang na-recruit. At saka yung kapatid ko. Tapos, ang pinaka panganay namin, siyang naging CEO sa IMBE, dun sa amin. Tapos yung kapatid ko na si Salmero, pinapanganay namin, yun ang naging CEO ng IMBE. Tapos yung pangalawa, yun ang naging Sparrow unit. Nakapasok sa Sparrow siya. Tapos masyadong matagal na hindi makauwi sa amin. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan bago siya makauwi sa amin, bago namin siya makita. Matagal siya doon sa trabaho niya. Tapos yung panganay niya, kapatid namin, yun ang sa naging CEO siya sa IMBE doon sa amin. Isa siya sa pinaka warrior na nagdala ng IMBE doon. Kasi kahit saan ang mga sundalo, habulin talaga nila. Sige, ikwento mo nga muna. Muna tayo ha. Itong episode na to tungkol sa pamilya niya. Pero nakwento mo na sa second episode mo yung iyong kapatid na na-interview namin, yung Sparrow. Ito naman yung ano naman yung kapatid mo na commander ng MB o Milisyang Bayan ng Lantad? Ang kapatid ko na si Manoy Salmero, siya man ang naging CEO ng IMBE, Milisya ng Bayan. So, kung anong mga ginagawa nila anong gagawin sa mga IMBE, sila talaga yung maghabol sa maggawa ng mga traditional na mga defense sa barangay. At saka yung sinabi ko na traditional na depensa sa barangay o sa sityo, yung maggawa ng gahong, lagyan ng mga suyak, tapos magsuyak sa mga gilid ng mga daanan. Siya talaga yun ang doon, magdala ng mga tao para gumawa ng mga ganun. Maglagay sa bomba doon sa mga daanan para kung dadaanan yung mga sundalo, puputokan nila. Trabaho niya lahat? Ayun, trabaho niya. Tapos harassment sa mga sundalo na papasok sa barangay, sila talaga ang humarap at magawa. So, ganun ba habang yung puwersa ng NPA, ang una talaga humaharap yung Milisya ng Bayan? Opo, sir. Yan ang pinakaunang na-enkwentro ng mga dati ng mga sundalo. Kasi sila man ang inutusan na yung sinabi ko na may sundalo na naputukan ng bomba na nakalagay yung katawan niya sa kahoy. Doon lagay yung katawan niya na sablay ng kahoy. So ang baril niya sa baba, sa lupa, doon natira. Tapos sila ang gumawa nun. Binagyan ng bomba, tapos pinutukan hanggang sa mga sundalo, maraming namatay, sir. Kawawa. Kitang-kita mo rin. Kumbaga, buong mga yon, mo talaga yung mga sundalo? Imagine mo talaga, sir, kasi nakita ko sa mga na-experience ko ba na yung mga sundalo na mamatay, makita ko na may mga tama, may mga sugat sa ulo, mga ganun. So, sabi ko,
medyo ano ang mga ginagawa namin dati sa kapatid ko. Kung baga, ang imbi dati, kung ang hukbo panggira, mas pinakauna yung makaipagira ang imbi. Kasi sila yung nagbantay sa mga daanan. Bago maggawa ng mga ambush position, bago mag-grade sa mga detachment, ang imbi talaga ang una sa mga pagkuha ng mga datos. Gaano katapang yung kapatid mo? Kasi matapang na yung isang kapatid mo, si Teddy Sparrow Itong isa. Ang kapatid ko na yung si Salmiro, masyadong matapang din siya. Kasi kung nakipaghabulan si Manoy Tidi sa mga pulis dati, siya rin nakipaghabulan ng mga sundalo na nag-operate sa bundok. Napapasok sa lantad. Nagpumasok sa lantad. Kasi talaga hindi kaya nga tinawag na Little Vietnam ang lantad. Hindi talaga mapasok basta-basta Dahil Yan. sa kapatid mo pala. Yes, sir. Maano niya, basta kung ma-imagine ko sa mga ginawa ng mga kapatid ko, kung matapang sa gira ng sa syudad o sa lungsod yung isa, na kapatid ko si Manay Tidi, yung panganay namin, yung unang, yung si Manoy Salmiro, siya ang matapang dito sa bundok. Kasi doon siya, mapping niya lahat yung mga area na doon niya pwedeng gawin ang makipaglaban sa mga sundalo. Kasi si Manoy Tidi, suwito niya o kabisado niya yung sa syudad. Marunong siya doon. Yung magulang namin na si Manoy Salmiro, doon siya marunong sa bundok kasi siya, mas komportable siyang makipaglaban ng mataas na baril. Yun ang kaibahan nilang dalawa. Ang kaibahan nilang dalawa kasi ang isa, doon siya mas komportable o doon siya kabisado ng armas sa 4-5 o mga ganon. Yung isa doon sa mahaba. At saka yung technique ng isa, iba-iba silang mga technique. Grabe, yung pamilya Takin pala talaga ang legend ng lantad. Sige, Salmero, Teddy, yung tatlo. Yung si Manoy Alvin, Sixto Takin na kapatid ko, yun ang pangatlo. Siya, nadala siya na makapasok siya sa unit ng INBI, pero hindi siya masyadong ganun makipagharapan ng mga kalaban. Kumbaga, pagpasok ni Manay Tidi, Manay Salmiro sa hukbo, gusto sana siya. Kaso lang, malambot yung dibdib niya. Hindi niya kayang iwanan yung mama at papa ko. Ganon. Ganon siya. So, MB siya na... MB siya. Gusto lang siya na doon lang sa malapit lang sa bahay namin, sa lugar namin. Hindi siya gusto yung makarating siya sa malayo na lugar. So, doon siya sa MB lang gusto na pumasok. Hindi siya naghukbo. Panglima. Yung panglima, babae, nag-full time siya. Sumali talaga siya sa hukbo. Siya, 5 taon siya doon. Pumasok. Pang-anim. Yung pang-anim, 3 taon si Manoy Vicente Takin. Yung babae, si Jennifer Takin. Yung kapatid ko na lalaki, pang-anim, yung Vicente Takin, 3 taon lang siya. Sumama. 6. 2 babae, 4 na lalaki. Pamilya Takin. Lahat. Tapos yung isa, yung pinatay. Yung, Pang-7? Meron pang pang-7? Akala ko 6 lang. Man kami, 8 magkapatid. Yung
si Manoy Tide, Manoy Salmeros, Manoy Tide, si Manoy Alvin, si Manoy Jack, sinang Jennifer. Mm. Yun ang mga kapatid ko. Mm. Ako na naman, ay, 7 kami. Meron pang isa. Nakapasok. 7 Yung out, pinatay. yung 7 out of 8, yung babae. Kasi sa 8 kami, 4 man yung babae, 4 yung lalaki. So yung isang babae lang. Isang yung babae na namatay sa sakit, yung pang-8, pinakabunso namin. Ay, pang-siyam. So 7 magkakapatid pala. Hindi, ikaw kwento niya kasi yung... Yung babae na namatay na pinakabunso namin, namatay siya dahil sa palagi kaming nagbakwit. Mm. Palagi kaming nagtago sa bundok. Mm. Tapos ako yung kapatid ko na babae, yun na naman yung naging full-timer siya at saka section committee siya noon. Mm. Naging section committee siya sa unit nila. Mm. Ako na naman, nag-full-time din hanggang sa naging sekretary sa section namin, naging PI, ganun. Political instructor. Political instructor, tapos ang daming mga unit na nadaanan ko. Hindi, ito nga. Ito yung mga pinagdaanan. Kasi kanina, kinukwento ni Maril yung kanyang buhay ng tatay niya, paano sila namatay. Pero, ulitin nga natin yung kanina, pinagkukwentuhan natin. Paano namatay ang father mo, at mother mo. Medyo mabigat, pero ilabas natin yung kwento na to. Yung sa papa at mama ko, kasi naging aktibo sa grupo ng NPA. So, yun, sila. Kumbaga, ang mama at papa ko, masyadong malapit sa grupo. So, lahat ng mga gusto ng NPA doon sa aming barangay, si papa at si mama ko ang linapitan. Kasi yung papa ko, masyadong malaking tiwala siya sa mga sinasabi ng NPA. Ganun. Tapos yung mama ko, noon, pag nakwentuhan siya ni papa, nagsasabi siya sabi ni papa, ganun, aktibo naman ng papa ko. Sabi niya, may mga education naman na nabigay sa kanya. Binagay sa kanya na mga ganito, ganyan. Magdaog daw ang revolusyon. Oo. So, dapat makigbisog tayo, makipaglaban tayo sa government. Kasi, ang government daw, yung mga nagdala ng gobyerno, maging alipin tayo kung hindi tayo makipaglaban. Sabi ng mama ko, hindi man ganun ang ginawa ni Marcos. Hindi man ganun ang ginawa ni Marcos. Hindi man siya pumunta dito parang kukunin yung mga tinanim natin dito, sabi niya. Kasi medyo pa yung isip niya. Hindi pa siya masyadong influensyado. So buong pamilya namin influensyado na, pero siya hindi pa masyado. Tinanggap talaga niya. So ganun ang mga reaksyon niya. Binigyan siya ng mga edukasyon hanggang sa buo na ang iniisip niya. So pagka buo na, hanggang isang taon siguro yung na organize ng papa ko, siya ng organisasyon. Siya ang ginawa ng nagdala ng grupo sa kababaihan, sa ginawa ng organisasyon sa mga kababaihan. So naging team leader siya sa grupo ng mga babae sa sitio sa Lantad. So yung papa ko, chairman naman siya. Dala na niyang buong pamilya namin doon sa organisasyon
tinukod sa hukbo, pinatayo sa hukbo. So, ang nangyari noon, pag nag full time na yung kaming dalawa sa kapatid ko, kami man ang pinakahuling nag full time. So, pag full time namin, yung kapatid ko na ano na siya, ibang unit yung pinuntahan niya, doon siya na-assign. Ako na naman, dito na naman doon naman ako sa front, 88 sa Gusansor. So, yung kapatid ko, bumaba siya, tapos pagbaba niya, lumapit siya ng kapatid ko na si Manoy Tede. Kasi noon, yung time na yun, sumuko na yung kapatid ko na si Manoy Tede. So kami ang naiwan doon sa hukbo. Ngayon, pag uwi na siya doon sa pamilya namin, ako andito pa, tapos siya bumalik na sa pamilya namin. So ngayon, pagbalik niya doon, lalapit siya sa kapatid namin na yung si Manoy Tede na nagkapgo na. Yun na yung time na yun na napahuli na niya si Rida. Yung pagkahuli ni Rida, pangalawang pagkahuli ni Rida, yun na yun, nakonsensya ang kapatid ko na babae, si Inday Takin, yung kapatid ko. So, nakonsensya na siya kasi si Rida, yun ang ginawa namin noon na inisip namin na yun ang nanay namin doon sa hukbo. So, siya ang nag-guide sa amin. So, yung nangyari na yun, bumalik na, nahuli na si Rida, siya na naman na konsensya. Sabi niya, paalam siya ng papa ko, gusto niyang bumalik doon sa unit ng NPA. Gusto siyang bumalik doon kasi manghingi siya ng tawad sa mga kasamahan namin doon. So, sinabihan siya ng papa ko na sana hindi ka na bumalik doon kasi alam ko ang batas ng NPA. Once na may mga masamang ginawa ka doon, may mga may mga kaso ka doon, wala talaga silang hindi ka talaga nila bigyan ng pasensya. Kung anong desisyon nila, desisyon talaga. Walang kamag-anak, walang kamag-kapatid, walang kamag-ina. Kung may kaso ka, papatayin ka talaga. So, yung nangyari na yun, naghingi siya ng tawad, hindi siya pinatawad. Naghingi siya ng tawad, parang sabi niya, gusto niyang mabuhay na wala siyang kasalanan. So, pagbalik niya doon, hinatid ng papa ko kasi umiyak siya, kay buntis man siya. Sabi ng papa ko, gusto ko hindi ka na bumalik doon, baka papatayin ka nila. Sige lang, balik lang ako doon para maghingi ako ng tawad kasi lang. So, kung buhayin ako nila, okay. Kung patayin ako nila, wala akong magawa. Pero, maghingi talaga ako ng tawad. So, pumunta siya doon. Pagbalik ni Papa, wala na siya. Wala na si Inday Takin na kapatid ko. So, siya doon? Inalagaan siya. Sa totoo na kwento na yan, inalagaan pa siya ng mga kasamahan namin doon. 6 na buwan ang tiyan niya, inalagaan siya ng 3 buwan. Lang siya, binigyan siya ng tamang pagkain kasi sabi nila, para na lang ito ang pag-alaga namin, para na lang sa bata. Kasi, hinanda na siya na hindi talaga siya mabuhay. So, hindi siya nag-alis, doon lang siya. Kung baga sa preso kabalyero lang siya. Pwede siyang makagalaw-galaw, ganun. Buntis naman. Buntis naman siya. Hindi siya, yung tinalian. Hindi. Cultural pa siya. Pinapakanta siya. Ganun. Pinapaturo pa siya sa mga kasama niya na maggawa ng cultural. Ganun. Tapos, tapos noon,
Pagkatatlong buwan, nanganak siya. Pagpanganak niya, inantay lang yung 3 araw. 3 araw lang galing sa pagpanganak niya. Kasi naman, buo naman yung desisyon nila na patayin talaga siya. Pinatay siya. Pag 3 araw galing sa pagpanganak niya, pinatay. Pag namatay siya, yung anak niya, inalagaan pa ng mga kasama niya hanggang sa 1 buwan bago ibigay sa mama ko. Pagbigay ng mga NPA sa mama ko, sa anak niya, sinabihan lang yung mama ko na iuwi namin sa iyo ang anak ibigay namin sa iyo ang apo nyo, anak ni Hinday o Aka Carmina, Aka Joy, siya, yun na ang time na masyadong problema na yung pamilya namin. Pamilya namin kasi si mama, si papa, masyadong na sila. Na problema na. Bakit daw pinatay yung anak nila na hindi ba nila naalala yung mga contribution ni papa sa pag-organize doon sa buong lantad. Bakit di daw nila naalala yung mga tulong ni papa noon na wala talagang record si papa na na masama sa mga organizing sa dati. So, yun na yun. Pag inuwi ang bata, si papa depressed na, masyadong depressed na siya, problematic na, naisip na niya na, siya ang dahilan ng pagkamatay ng anak niya kasi hinatid niya, ganun. Bakit tinuloy pa niya hinatid doon sa Agosa Norte, ganun. Tapos, yung na time na yun, marami ng mga sakit niya na naglabas. Lumabas na yung mga sakit niya, pneumonia, basta marami ng mga sakit niya na naglabas noon. Tapos, dinala siya sa ospital. 2004. Dinala ni mama sa ospital para ipagamot. Iwan kong ilang buwan siya doon. 1 buwan yata siya doon na na-admit sa ospital. Sinabihan sa doktor ng mama ko na, sabi, Mrs., yung asawa mo yun, 50-50 na siya. Handa mo na lang yung sarili mo kasi di namin kaya yung asawa mo. 50-50 na siya ngayon. So, yung mama ko, di niya matanggap ba na si papa ang mauna mamatay. Di niya tanggap na si papa ang mauna mamatay kasi sabi niya, masyadong mabigat kung siya ang maiwan sa mga bata niya. Siya ang mag-alaga sa mga bata niya, wala na si papa. So, yun na yun. Sabi niya ng kapatid ko na nag-watcher, silang dalawa man ang nag-watcher, kapatid ko na babae, ng Jennifer. Sabi niya na, Jen, hayaan mo na si papa mo dito. Iiwan na natin dito sa hospital, sabi niya. Wala na siya sa saktong isip. So, yun na yun, hindi na binantayan man ng kapatid ko, baka umalis, pero hindi niya na bantayan kung umalis ba ang mama ko. Nakalabas talaga sa ospital, mama ko, hindi niya alam. So, yun na yun, pag punta siya doon sa Lapasan, Cagayan de Oro.
commute siya, Mm. punta siya sa lapasan, doon siya na bumaba hanggang sa pagbaba niya doon. Sabi ng driver ng sakyan na nakaligis sa kanya, nakabangga sa kanya, sabi ng driver na siya daw talaga ang palaging inantay kung dumaan ba na doon siya magpabangga. So yun ang pagka medyo maghinto ang sasakyan na papunta doon sa kanya, siya din hihinto siya, parang gusto niyang yun ang sa side sweep sa kanya. Yun na yun, pag buwilo ng sasakyan, buwilo na naman siyang pumunta sa gitna ng kalsada. Sugatan talaga siya. Yan na yun, tapos dinala siya sa nakabangga sa kanya, dinala siya balik doon sa provincial hospital. Yung kapatid ko, masyadong problematic siya kasi dalawa naman ang inano niya doon, binantayan niya doon. Yung sabi niya, ano na kayang gagawin niya? So pagka alas 10 ng umaga, yung mama ko yun ang namatay. Unang namatay kaysa papa ko. Pagka alas 10 ng gabi, namatay na naman ang papa ko. Yun ang pinakabigat na halos di ko makalimot. Talagang hindi ko makalimutan hanggang sa andun pa ako. Kasi sabi ko, kung nagawa ng kapatid ko na mahuli si Rida, sabi ko, wala namang nangyari kay Rida eh. Wala namang masamang nangyari sa kanya kasi lang man siya. Pagka huli niya, preso talaga siya. Kasi sa kanya niya ba? Dahil kay may kaso siya, NPA siya eh. Ang gusto ko lang sana na hindi nila pinatay yung kapatid ko kasi wala mang masamang nangyari sa kapatid ko. Kung gusto man nilang sa kaso, pwede naman na magbigay sila ng maggawa sila ng kaso, parang magharap-harap tayo ba? Kung may kaso silang paharap sa sa kapatid ko, edi tayo sa korte o kaya sa hindi lang yung ang solusyon, patay na naman. Kasi yun ang dahilan na bakit namatay yung ko. Yun ang pinaka-dahilan bakit namatay yung mama at papa ko. Dahil sa ginawa nila na pagpatay sa kapatid ko na babae. Buntis. Yun ang pinakasakit na ko. Kasi ako noon, sir, yun ang pagka namatay yung kapatid ko, 8 buwan, hindi, sinabihan ako nila, pagkamatay ng kapatid ko, sinabihan ako nila na patay na yung kapatid ko. Kasi detenido nila doon sa poste, doon sa kampo nila. Sinabihan ako na ganun. So naka-prepare ako na posibleng patayin nila. Pero medyo masakit. Masakit sa dibdib kung ganun ang mangyari. So yung papa ko, pagkamatay ng papa at mama ko, ang pinakamasakit doon, sir, hindi ako nila sinabihan na ganun na ang nangyari sa mama at papa ko. Dahil? 8 buwan bago ako nila sinabihan. Hindi ang ka-unit ko, hindi yung committee ko ang nagsabi sa akin na patay na yung mama at papa ko. Kung walang pinsan ko na nandun nag-area doon na-assign sa hukbo sa Miss Or na yun ang tumawag sa akin na, Nang,
Sabi niya, kumbaga ate, Mm. mm, ate, kung gusto mong makita pa yung mama at papa mo, hindi mo na talaga makita. Sabi niya. Kasi patay na sila. Mm. Sabi ko, kailan? 2004, November 2004. 8 buwan ako nila bago sinabihan. Kung hindi tumawag yung kapatid, pinsan ko, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kasi tinago nila eh. Baka daw umuwi ako. Sabi ko, siguro may saktong isip naman ako, pwede naman ako nilang sabihan. Para ako naman ang magbalance sa sarili ko kung tama o hindi. O umuwi ako o hindi. Kasi pamilya ko yan eh. Yun ang pinakasakit na ginawa nila sa akin. Bakit hindi ako nila sabihan ganun ang nangyari sa mama at papa ko? Yun ang yung bangkay nila. Andun sa Balingasag. Halos lahat ng mga pamilya namin andun. Ako lang ang wala. Bakit kaya? Hindi daw ako nila sinabihan kasi baka umuwi daw ako, din ako bumalik. Sino ang nagano sa akin noon? Sino yung nagbabawal na hindi ako hindi ko alam, hindi nila sa akin, hindi daw dapat isabi sa akin na ganun ang nangyari si mama at papa ko. Kasi alam ko naman kung sino. Yung sekretary namin na sinabihan niya yung mga kasama namin na huwag kayong magsabi kay Monique, parang ganun ba, para hindi siya magproblema. Baka mag-uwi siya sa kanilang pamilya. Pero wala. Pag nalaman ko na ganun ang nangyari, masyadong, sabi ko, kung baga, yung buong mundo ba, sa katawan ko, yung sa katawan ko ba, bigat, masyadong mabigat. Kala ko, hindi na ako makabawi eh. Kasi, kung ganun ang nangyari sa pamilya mo, hindi ka palaging nakatawag, hindi mo alam kung anong nangyari sa kanila. Hindi ka pa sinabihan. Yun naman ang nangyari. Kahit sa mga anak ko, yun na ang nangyari. Hindi man kami masyadong makapagtawagan sa mga anak ko. Yun ang nangyari sa pamilya ko. Yung pamilya ko, yung mama at papa ko, masyadong sa amin, concern sa amin kasi kahit marami kaming mga bata, pero kumbaga, kami ba, mga palangga. Yung gusto nilang hindi kami magkahiwalay. Maghiwa-hiwalay. Pero, yun ang namin, siguro, dahil sa NPA talaga, bakit kami nagkahiwalay. Hindi naman sir na parang gawin nating issue na ganun ang mga nagawang mali o nagawang nangyari sa mga pamilya. Hindi naman siguro issue yun. Pero yun ang katotohanan sir. Kasi ako, sa totoo lang sir, lahat na mga sa katagal ko doon, ang daming dinaanan ko ng mga masakit na nangyari. Yun ang next episode.